Welcome back mga kabarangay, at sa ating pong panghuling segment po ngayong araw na ito, ang tatalakayin po natin ay napaka-importante, napakahalagang topic po para po sa ating current affairs cup. Dahil alam naman po natin ang napakainit po na usapan po nito pong mga nakaraang linggo ay ito pong mga issue ng corruption sa ating pong mga public officials. Napakalaking usapin na po nito, Kap, dahil talagang nagkaroon na po ng very significant changes sa atin pong hindi lamang po sa Congress, kundi pati po sa Senado. Nagkaroon po tayo ng pagpapalit ng liderato dahil po sa issues na ito. At alam nyo, Kap, just to lighten the mood, yung bago pong inaabangan at tinututukan ng ating mga kabataan at mga parents alike, mga ganyan po. Wala pong age na pinipili, hindi na po ang ating mga TV series o mga drama, Kap. Dahil ang bago na pong tinututukan ng lahat ay itong pong mga Senate hearing, congressional hearing, hindi po ba? Dahil, and rightfully so, Kap. Sa tingin ko, napakagandang bagay din po na ang ating pong publiko ay nagiging aware na po sa mga issues na ito at talagang they are voicing their opinions po at napaka-passionate po nila dahil taxpayers' money po ang pinag-uusapan dito, Kap. Yes. And it is not a light issue dahil pagdating po sa issue ng corruption, talaga naman pong nakaka-stir ng damdamin, Kap, dahil nasasayang po ang mga pinaghihirapan po nating mga taxpayers. Kami po ni Kap, pareho po tayo ng stand pagdating po dyan. Kaya naman po sa issue na to, meron lamang po tayong ilang mensahe, Kap, Yes. para sa ating mga kabarangay. Yes. Salamat, SK Mike. Para sa mga mahal naming taga-subaybay sa barangay tayo, isang statement lang statements ang aking gustong sabihin sa inyo. Sa totoo lang po, nasa isang malaking problemang panglipunan po tayo at hindi ito biro. Tungkol po sa issue na apektado ang lahat ng Pilipino. Tanong, bakit kailangan namin o ako magsalita sa issue ngayon? Dahil apektado po ang mga barangays sa Pilipinas. Di ba po ang SBT ay binuo, itong programang to ay binuo para sa mga barangays, para makatulong sa mga nanunungkulan sa barangay, para magbigay ng maayos na suwestyon, opinyon at solusyon sa mga problemang pangbarangay. Ito pong nangyayaring anomalya ay isang problemang apektado ang barangay nating lahat. Masakit po kasi na may mga leaders po tayo na ating tinitingala, mga trabahador ng gobyerno, iniisip natin na poprotekta at magpapagaang ng ating buhay, ay siya palang magiging dahilan ng ating pagkalubog sa baha at pagkasadlak sa putikan. Alam ko na masakit sa ating mga barangay officials na makita ang mga constituents natin na halos walang matirahan, nagkakasakit, walang pang-ospital, walang maipakain sa pamilya, walang pampaaral dahil naubos na yung pera noong bumaha sa kanilang lugar. Sino ba ang unang pinupuntahan ng mga taong nangangailangan? Mayor ba? Congressman po ba? Mga senador po ba? Hindi naman po Tayo. Kayo. Tayo ang unang hinihingan ng tulong, lalo na pag kailangan ilikas ang mga tao. Tayong mga barangay officials, mga tanods natin, staffs, ang inaasahan ng mga tao para sa mga taong barangay. Masakit para sa amin dito na makita ang sandamakmak na pera sa lamesa. Sobrang sakit niyan. Mabalitaan na may mga kumikitang government officials, may mga naglulustay ng pera sa kasino na ganun-ganun na lang. Samantalang may mga tao na nagbabayad ng taxes nila habang sila ay binabaha. Worse,
Sila ay sinalanta ng tubig baha. May mga taong nagbabayad ng kanilang buwis ngunit namatayan ng anak dahil sa leptospirosis. Mga barangays na sobrang hirap ng buhay, hindi makapagpa-project. Pero kayo, sorry, dumedirekta po ako doon sa mga tao na gumagawa ng anomalya. Nagpapakasasa lang. Pera ng taong bayan ang nilulustay ng mga taong yan. Mahihiya si Satanas sa inyo. Baka umalis to sa impyerno pag kayo mga agrabyado na mga tao ang mapunta doon. Wala akong sinasabi na tayo'y mag-aklas. Wala po. Tayo ay makigulo? Wala po. Hindi ko po sasabihin sa inyo yan. Ang sinasabi ko lang po ay mas lalo nyo dapat galingan. Tayong mga nasa barangay. Galingan ang pagbibigay ng serbisyo. Mas lalo pa nating ipakita na dito sa atin, sa mga barangays na pinakamaliit na unit of government, tayo yung pinakamaayos. Tayo yung nagmamalasakit talaga. Ipakita natin to. Huwag natin silang gayahin. Huwag nating pabayaan ang ating mga constituents. Huwag natin silang lokohin. So mga kasama kong manonood ng SBT, mga kasama namin, na mga tinuturing na naming kapamilya, kasangga, kakampi. Alam ko po na tayong lahat ay nasasaktan. Ngunit kailangan nating magkaisa. Huwag tayong gumaya sa mga manloloko ng Pilipino. Huwag tayo ang nagsisiraan. Tama lang na tayo ay makaramdam ng sakit. Sa nangyayari. Yung masaktan. Tama lang yun. Dahil habang nasasaktan tayo, dahil habang may umiiyak na constituents natin, lumalakas tayo. Umaayos tayo. My heart goes out dun sa mga taga-Bulacan na barangays. Dun sa mga iba pang mga barangay sa Pampanga at sa lahat ng mga binayayaan ng proyekto pero multo pala. My heart goes out to them. Mga mahal kong mga kabarangays, pati inyong mga constituents na nanonood ngayon, let's all unite. Madinig tayo in a positive way. Pakita natin na iba tayo. Pakita natin na kaya nating maging matuwid, maging tama, maging maayos, maging God-fearing, at mapagmalasakit sa kapwa. Pakita natin na tayo mga maliliit, kahit na mga barangays lamang, tayo ang pinakamaayos na government unit dito sa Pilipinas. Pakita natin to. Dahil naniniwala ako ang pagbibigay ng serbisyo ng maayos, magmahal sa ating mga constituents, at maging tapat, we can make it happen. And I challenge you, let's make it happen. Salamat po. Mabuhay ang serbisyong barangay. Ayan po, maraming salamat po, Kap, sa napakagandang mensahe at paalala po na yan. Alam nyo, Kap, napaka-importante po talagang talakayin po natin dito yan sa Barangay Tayo. Dahil tama po kayo ang ating pong mga barangay officials, sila po yung unang nilalapitan at lagi nga po natin sinasabi dito sa programa, frontliners po natin, ang ating mga barangay officials. Sila po ang unang-unang nakikita ng ating mga mamamayan at sila rin po yung unang naku-question pagdating po sa mga usaping ganito, hindi po ba? Kaya ayan mga kabarangay, napakagandang mga paalala po at sa ating mga opisyal sa gobyerno, sana po ay talagang umaasa po ako, Kap, na itong pong issue na ito hindi lamang po mamamatay over time. Dahil nga po, it tends to happen kasi, Kap, na magiging mainit at makakalimutan lamang din po pagkatapos ng ilang linggo, ng ilang buwan. Pero sana, Kap, meron po talaga mga mapanagot sa issue na ito dahil nga po, napakarami nga pong mga mamamayan natin yung naghihirap, Kap. At hindi po nila nakikita yan, hindi po ba? Ang nakikita lamang po nila ay yung pong ginto o yung prize, kumbaga, Kap, na makukuha po nila from yung pong pinaghirapan po ng ating mga kababayan. Kaya mga kabarangay, sana po itong issue na to talagang iparinig po natin sa ating gobyerno na
may alam po tayo. Yeah. At kaya po nating ipaglaban kung ano po yung tama at kung ano po yung dapat na ginagawa po nilang pagsiservisyo para po sa atin dahil yun po ang dahilan kung bakit po sila nasa pwesto. Tama po. I second the motion. Mga kasama kong barangay, panahon na ng tama ngayon. Yung tama po ang kinikilos, tama po ang ginagawa. Kung hindi, SK May, nakikita mo yung nangyayari. Masasadlak tayo talaga. Lalo ka. Lalo. Opo. Sobra, magiging kawawa ang Pilipino. May mga taong naghihikahos, nagtutulak ng buko, nagbebenta ng buko, tapos nagbebenta ng mga ukay-ukay. Tapos yung pala, merong isang tao na nasa kasino lamang, tapos inuubos yung perang yun. Yung pera na dapat po ay ginagamit para po makatulong sa kanila. Ayan ang masakit. Napakasakit nun. Maraming naging emotional. Opo. And rightfully so, Kap. Yeah. Opo. Yeah. Kasi para makakita ka ng pera sa lamesa, sakit yun. Tapos ikaw wala kang pera, salat na salat ka. Di ba? Anyways, Yung amount po ng pera na yun, basta-basta lamang pong winawaldas ng ilang ating mga corrupt na officials, Kap, madalas, karamihan po sa atin will never even see that kind of money or even... not in our lifetime. Opo. At basta-basta lamang pong ginagamit sa hindi po tamang paraan. Kaya naman po talagang naiintindihan po natin yung galit po at emosyon na talagang pinapakita po ng bawat mamamayan ngayon. At sana nga po, yun nga po, ang ating dasal lamang po dito sa programa ay talagang meron pong mapanagot para po sa mga issue na yan. Tama. Pero Kap, sa tingin po ba ninyo sa mga nangyayari po ngayon, ano po yung mga susunod po na magiging progress pagdating po dito? Well, kung baseline muna yung delikadesa, Opo. dapat magkaroon ng delikadesa ang mga tao. Huwag dapat mawala yun. Kasi yung mahiya naman kayo. Sabi nga, di ba? Pag may delikadesa, may hiya. May hiya. Sad to say, tama pa malamang may magko-comment. At tama yung i-comment nyo. Karamihan na ng tao, karamihan na nasa gobyerno, lalo na ng mga nasa taas, wala nang delikadesa. Wala na. Kung hindi pa mape-pressure, hindi pa magre-resign. Di ba? Kung hindi pa mape-pressure, hindi pa magsusumbong. Opo. At kung hindi pa po lalabas yung mga gantong issue, ay talagang tutuloy-tuloy lamang po. Kap. Diba? Yun yung sa akin. Magkaroon ng delikadesa, mga tao. Masyado yung binubugbog ang mga barangay captains, sa mga tanods, ang mga kagawads. Kung maliitin ng mga nasa taas ng gobyerno, hindi naman lahat, hindi ko nila lahat, okay? Pero kung sino man yung mga nagmamaliit sa mga yung pala, grabe yung gano'n. Di ba? Tapos ang masakit dito, nagagamit nyo pa yung barangays. Opo. Nagagamit nyo pa na kesyo nagpagawa kayo ng project, yung pala wala. O kaya substandard. Di ba? Hindi nyo kayo naawa doon sa mga taong binabaha na kulay putik na yung kanilang sahig na dati ay may tiles. Di ba? Dati ay gawa sa kahoy, ngayon bulok na kasi lagi na lang basa. I pity... ewan ko, ikaw, SK May, anong sa palagay mo, may hope pa ba? Ako kasi, Kap, naniniwala po ako na hanggat tayo po bilang mga mamamayan, meron po tayong boses para ipaglaban po kung ano po yung tama. Sa tingin ko, Kap, we have the power din po talaga to ask for accountability para sa ating mga government officials. Hindi lamang po sa mga nakatataas. Of course, this goes down to the very smallest unit po ng ating gobyerno, which is the barangay. Naniniwala naman ako, Kap, na yung mga barangay natin, most
of them ay talagang nagseserbisyo po ng tama Yeah. sa atin po Totoo mga naman. mamamayan. Pero hopefully, kung meron man pong ilan sa kanila na nasa bulsa rin po ng ating mga corrupt na officials at mga politicians, sana po ngayon pa lang po ay magising na po sila, Kap, ano? Tama. Na ito pong issue na ito, yung pong pera po na naibubulsa po ninyo, lahat po yan ay para po sa ating po mga Pilipino na talaga naman po dapat kaawaan na, Kap, dahil po napakarami pong naghihirap po ngayon. At yung pong pera na yun, pinaghirapan din po ng mga nagtatrabaho Yeah, totoo. sa ating mga constituents. Kaya naman po ay sana po itigil na po yung mga ganyang gawain, Kap. Pero mo pinaghirapan ni SK Mai, nanakawin niyo lang. Di ba? At hindi lamang po ako, Kap, dahil of course meron po tayong mga mamamayan na kakarampot na lamang po ang naiuubing pera sa kanilang Dahil mga pamilya at naibabayad pa pangkakain sa na tax, lamang. no? Opo. Yung 12% VAT na binibili, na kasama doon sa binibili nyo, yung pala ay mapupunta lamang sa ghost projects. At lalo na po dun sa ating po mga workers na araw-araw po na pumapasok sa kanilang trabaho at nahihirapan po lalo na po sa mga panahon ng sakuna, Kap, na pagpapasok na lamang po sila sa trabaho kahaharapin pa po nila yung mga napakalalim po na baha, masisira pa po ang kanilang mga kabuhayan dahil po doon. Kaya yun po yung mga bagay na dapat po talagang unang-una po nating ipinapakita sa ating mga mamamayan at sa ating mga opisyal dahil yun po yung katotohanan na kinahaharap po ng ating mga Yes. kababayan. Ayan, mga kabarangay, of course, napaka-heavy ng topic po talaga na yan. Pero ito po ay for awareness po nating lahat. At sana nga po lahat po tayo ay patuloy po natututukan po ito at hindi lamang po ito kakalimutan pag napatungan na naman po ng ibang issue, Kap. Dahil hanggat wala pong solusyon dyan, dapat po ay tayo patuloy po na ipinaglalaban po yan. Kaya mga kabarangay, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa ngayong araw po ng isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ating pong serbisyong barangay. Kasama ko pa rin po si Kap Dondon Francisco sa ngalan po ni Kap Dondon, ni Kags Butch Serrano at ni Kags Marie. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang, Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay